Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa Haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pagpupulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan. At sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang atin pong itutugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Tayo pong lahat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Tugon. Mapalad ang sumusunod
sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Ngayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Tugon, Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok. Buong pusong pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iwanan, huwag mo akong lilisanin. Tugon, Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Tumayo ang lahat. Kamu'y aming diringgin, kamu'y aming susundin, kamu'y aming tutupdin. Ngayon'y panahon karapat, panahon ng pagbukas, araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoon. Kamu'y aming iringgin, kamu'y aming susundin, kamu'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nasa huling araw po tayo ng unang linggo ng 40 araw na paghahanda. So, sa pagpapatuloy ng atin pong paglalakbay, ang ang panawagan sa atin ay magkaayos, ayusin ang ating mga ugnayan, ang ating relasyon, hindi lang sa ating kapwa, lalong-lalo na sa Diyos. Kasi kung tutuusin, kapag tayo po ay nagkakasala o gumagawa ng hindi mabuti sa ating kapwa, sa Diyos din natin ito, kumbaga, ginagawa o sinasaktan din natin ng Diyos. Kaya atin pong balikan muli ang ilan sa mga salita na ibinigay sa atin ni Jesus bilang gabay natin sa unang linggong ito ng Kwaresma. Nung Lunes, ang sabi ni Jesus, "Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." So yung mga bagay na ginawa at hindi ginawa ay sa Diyos natin ginawa o ipinagkait. Ito yung panahon na sinasabi nga
darating ang araw ng paghuhusga at ihiwalay ang tupa sa mga kambing. Nagbigay ng halimbawa si Jesus, no, nung siya ay nagutom, pinakain, walang damit, binigyan ng damit, nagkasakit, nakulong, dinalaw. No, dahil nga ito ay ginawa ninyo sa pinakamaliit na ito ay ginawa ninyo sa akin. At baka ma-surprise din tayo dahil wala tayong ginawa. Nung Martes naman ay sinabi sa atin, tinuruan tayo ni Jesus kung paano manalangin. Ang paalala niya, huwag gagamit ng napakaraming salita o mapalabok na salita. Straight to the point. Ano ang kailangan mo? Ano ang inihingi mo sa Diyos? Sabi ni Kristo, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. So maganda rin pala no, na sa mga pagkakataon na matagal, no, dasal ka ng dasal at hindi pa ibinibigay ng Diyos, marahil tanggapin natin na mas alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Pwede mong suyuin o kaya naman pwede mong pagtiyagaan. Baka hindi pa panahon, hindi pa oras na mapasayo yung inihiling mo o sadyang hindi ito makakabuti para sa iyo. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, sa araw ng paghuhukom ay titindig yung mga taga Ninive sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. At ano yung pangangaral ni Jonas? Yung magsisi sa kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Sabi ni Kristo, higit pa o higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Dahil si Kristo mismo ang anak ng Diyos, ang tagapagbigay ng awa at tabag para tayo po ay magkamit ng kapatawaran mula sa Diyos. Nung Huwebes, ang sabi ni Kristo, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Nung ating pong gunitain ang kapisahan ng luklukan ni San Pedro, pinaalala sa atin yung ating pong pakikiisa at pagpapasakop sa simbahan, sa pamumuno ng ating Santo Papa. O naman ang ipagbawal dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipagbawal o ipahintulot sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Kaya ganun tayo dapat, no? Yung ugnayan natin o pakikiisa natin sa paglalakbay ng simbahan, hindi nawa tayo panghinaan, lalo na kung may mga pagkakataon na medyo naguguluhan tayo o hindi natin maunawaan ang mga ibinababa, no, ng simbahan para sa atin. Kahapon, Biyernes, ang panawagan ni Jesus, kung alam mo na may sama ng loob sa iyo. Tandaan niyo po, no, yung bawat salita. Kung alam mo na may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. Malinaw ba yung position? Kung alam mo na. O kaya naman, pinaalam na sa iyo, gumawa ka na ng paraan. Kung kinakailangan mag-sorry na. At ngayon, no, Sabado, muli ang panawagan sa atin no, ng ating ebanghelyo ay yung hindi lang tayo basta yung maging mabuti, yung sinisikap lang na sundin yung pamantayan na maging mabuti. Dahil ang panawagan ni Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung sakasakali, no, gaya nga sabi kay kahapon, no,
Kung alam mo na magkasala sa iyo, ang iyong kapatid, puntahan mo na, makipag-ayos ka na. Kung sakasakali na hindi pa rin talaga siya tumitino, hindi pa rin inaayos, hindi pa rin nagsisisi, ang gagawin ng taong nasaktan o sinaktan, ipagdasal itong kaaway na ito. Ipagdasal na sana matauhan, sana tumino na, sana ayusin na ang kanyang desisyon sa buhay, ipanalangin o idalangin ang mga umuusig. Naintindihan po ba yon? Kasi ito yung mga bahagi na saan mahirap gawin, nahihirapan tayong gawin, lalo na kapag ang pinaiiral natin ay ang pride. Isang mga bagay na hindi naman kailangan, hindi naman dapat na patulan, pero dahil nga masyado tayong emosyonal, masyadong pinangingibabaw yung damdamin, hindi tayo nag-iisip, hindi na tayo nagiging mas malawak ang pangunawa o inuunawa ang isang tao o ang isang sitwasyon. Malinaw po, no? Kung hindi siya mag-sorry, kung hindi siya lumapit, kung hindi siya makipagbati, tuloy pa rin yung kanyang pamiwirwisyo sa iyo, pagbibigay ng problema sa iyo, ipagdasal mo na. Hindi lang basta ipagdasal mo na lang siya, kundi ipagdasal mo na siya. Hindi para mawala sa mundong ito, kundi para matauhan at makita niya ang kanyang kamalian. So, meron pa rin tayong, kumbaga, responsibilidad sa taong to. Kung sakaling mapahamak siya, pero gumawa ka naman ng bagay na magpapaalala sa kanya o pinaalalahanan mo naman para maging mabuti o tumino, pag hindi pa rin, tapos ka na doon. Ginawa mo ang dapat mong gawin. Pero kung wala ka man lang ginawa, pananagutan din natin ito. So, mahirap, pero ito ang hinihingi sa atin ni Kristo. Ito ang sinasabi sa atin na dapat nating gawin. Kung magmamatigas tayo, igigiit pa rin natin yung sarili nating damdamin kasi nasaktan ka, kasi naagrabyado ka, hindi. Aharap talaga tayo pagdating ng araw sa nag-iisang tagahatol natin para ipataw sa atin o ibigay sa atin ang nararapat para sa atin. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Malapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa kaibabuti ng kasambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo.
Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili, sa gawa at panalangin. At mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na. Patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong magalang sa bawat pagkukuro, lahat ay makayaka. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling nabanal. Buksan ang aming palad, sarili maialay, tulungan mo ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at mapagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon
talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin. Alalahanin mo si Ronald na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw na way makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagumpili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa iyong kandungan aking natikman ang unang pagmamahal. Kahit musmus pa, nariyan ka na, kapiling ka aking ina, hanggang sa pagtulog ikaw ang kasama, hanggang sa buong magdamag. Ipinakihelen ang butihing na
kaniyang punsong mahal. Kahit kailan, kahit saan, laman ka ng alaala. Tanging bituin sa aking langit, tanging puso sa dibdib, inang sinisinta, Santa Maria. Kahit kailan, kahit saan, laman ka ng alaala. Tanging bituin sa aking langit, tanging puso sa dibdib, inang sinisinta, Santa Maria. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piking mong banal, upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mamayang hapon po ay pasisimulan ang pagmamanto o yung kapa na ginagamit natin sa mahal na Birhen ng Soledad ay hihiling natin sa mahal na Birhen na magdulot ito ng kalakasan, kapayapaan at kalusugan para sa mga tao po na mayroong dalahin sa kanilang buhay. So, bago magnobina ay ilalagay na po yan dito sa baba ng altar at pwede po kayong magpasaklob doon sa kapa ng mahal na Birhen. At sama-sama nating hilingin sa Panginoon na ipagkaloob niya ang ating po mga kahilingan sa tulong ng mahal na Birhen ng Soledad. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lumuhod ang lahat. O salutaris hostia, que celi pandis ostium, bella premun ostilia, dat robur per auxilium, unitrino cedo. 「 minno. 「 」 «
sin determino nobis domet in patria. Purihin natin ang Amang nasa langit, pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Purihin ng Diyos magpakailanman. Purihin natin si Hesu Kristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod, at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal. At iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa, sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Kapag ako nag-isa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema, masulyapan lamang kita, ina. Alam kong ako'y hindi nag-iisa sa pagpasang sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot at pangamba ay laging nagbabadya, masundan lamang kita, ina. Paglalakbay ay anong ginhawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay.
Reyna. Pusong aba, hindi mo hinayang mag-isa. O mahal na ina, sa'yo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga. Reynang ina, kaya naman mahal kong ina, ako na tumanggap ng iyong pagpapala sa iyong paanan. Ako ay nagpapatira pa, naririto ako. O ina, upang puso ko'y italaga, sapagkat ikaw ang ina kong Reyna. O mahal na ina, ikaw ang aking Reyna. Pusong aba, hindi mo hinayang mag-isa. O mahal na ina, sa'yo ako umasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga. Minamahal kong ina, minamahal kong Reyna. Maria Birring Soledad. Magsilunod po lang. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad. Tayo pong lahat. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lubok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan, sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi, makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungkulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maghinagpis ng dahil sa aking mga kasalanan
na naging sanhi ng pagkawalay ko sa iyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagutan ang hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay pinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus, ibinigay ka sa amin, Jesus, bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa debusyong ito, kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong-iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras. Lahat ng ito, dahil sa masidhing pagmamahal niya ay tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig muna naming lahat ang tinig mo nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal namin ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng puso, banggitin ang kahilingan sa pagdidebusyong ito. Tayo pong lahat, Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Magsitayo po na. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
sed liberanos amalo. Pangwakas na panalangin. Naninikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos. Bagamat sawing palad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makainamong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay, kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso, upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang huwag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko ipinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng aba kong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mo ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, haya ng iyong anak. Anak, haya ng iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus. Kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa amin lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay itinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Siya nawa. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum nomo sedat restet fides supplementum
sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sit et benedictio procedenti ab otro que comparsit laudatio. Amen. Amen. Omne delectamentum mense habentem. Oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, itanos corporis et sanguinis tui, sacra mysterium venerari, ut redemptionis tuum fructum, in nobis sugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedictus Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, berus Deus et berus homo, benedictum nomen Iesu, benedictum correius sacratissimum, benedictus sanguis eius, pretiosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus sanctus Spiritus Paraclitus, benedicta Mania Mater Dei Maria Santissima, benedicta
kita sa Diyos Lord sa Deus Glorio sa Sanctio Benedictum nomen Maria Virginis et Matris Benedictus Sanctus Iosef eius castis simus Ponsus Benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amen. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex qua mundo lux exorta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Vale o valde decora, et pro nobis Christum exora. Grant us, O merciful God, a safeguard against all our weakness, that we, who celebrate the memory of the Holy Mother of God, may, by the help of her intercession, rise again from our iniquities through the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Good morning po. Nuestra Señora de Soledad, inang mapati mga hirap ng bata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan,
Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag pababayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay yarin mo, mga anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagbata ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.